solusyon na hindi lang sa Barangay Uranbo, kundi sa buong Pasig. Ipaparamdam sa buong District 1 ang award-winning na serbisyo publiko. Tulong agad, action agad. Muli palakpakan natin ang ating number 9 sa ating balota, Konsehal Richie Pua! Si Konsehal Richie Pua. Ay, wala yung baby love ko. Talaga, tunay na nagseservisyo. Ayan na, ayan na. Tayo mahalaga. Di tayo pababayaan. Di Konsehal Richie Pua. Wala yung manliligaw. Pasigenyo, tayo ay mag-isa. Konsehal Richie Pua. Wala na palakpakan dyan! Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po, 28 years po ako nanunungkulan sa Urambo. Hindi po ako napasayaw ng mga taga-Urambo. Pag-tonelin niyo po, dadalawa lang kasi alam ko sayaw. Sweet lang po, at saka very sweet. Kaya hirap-hirap po ako. Kung ano nyo kanina, kagaling mga kasama ko, nakakayaw talaga. Parang gusto ka ng palitan eh. Yung jingle ko, para mas madali yata sayawin yung Careless Whisper. Ayan na! Ay! Sakran ko, Ay! sakran ko, gusto lang po yan. Sakran ko, gusto lang po. Ay! Ano? Gusto mo sample? Sakran ko, gusto lang po. 5 minuto lang ako magsasalita. Kumusta po yung ora? Na magpapakilala na lang po muna ako. Mauubos po yung oras natin. Sakran ko, gusto lang po. Ano? Sigaw ng Barangay Bagbang! Bababakas. Baka ako na susunod. Babas. Baka sumigat po tayo at masusunod na mababas. Papakilala na lang po muna. Ako po'y kasalukuyan po ng barangay na Barangay Urambo po. Bago naging kapitan, nagsimula po muna ako 1992, SK Chairman. Ang kabash ko po sa SK, ang ating agawad Darwin Cruz at saka si Kagawad Orly na sumama po sa akin kanina sa pakikot. Maraming salamat, Kagawad Darwin at Kagawad Orly. 92 to 96, SK Chairman po ako. After ko maging SK, 1997, tumakbo na po akong agawad, independyente, nag-number 1 po ako. Ako po yung kauna-una na tumakbo sa Urambo na independyente na nag-number 1. 97 to 2002 po yun. Pagdating po ng year 2002, tumakbo na po akong kapitan at nanalo po ako. Ako po yung pinakabatang kapitan ng year 2002. Unang termino ko po 2002 to 2007. Pangalawang termino ko po 2007 to 2010. At pagdating ko na ikatlong termino, wala na po lumaban sa akin. Sabi po sa batas, pag naka-3 consecutive term, tatlong sunod-sunod, pagpapahinga po muna, nagpahinga po tayo ng isang termino. Bumalik po ng 2018, nanalo, at 2023, wala na rin po ulit lumaban sa akin. Pang-limang termino ko na po ng barangay sa Barangay Urambo po. At sa 5 termino ko po, 2 beses po tayo walang kalaban. Bibihira po sa isang barangay na wala po lumalaban sa isang kapitan. Pero tayo po, 2 beses po tayong hindi nilabanan. Maraming nagustuhan ating mga programa, proyekto, pakikisama at pakikitungo sa tao po. Na from 1992 until now, 28 years na po ako naglilingkod ng dire-diretso po't wala pong patid at wala pong talo. Kaya kung nasubukan po ng Barangay Urambo, at kung pinagkatiwalaan ng Barangay Urambo, sana po masubukan at pagkatiwalaan nyo rin po. Pwede po ba? Maraming salamat po. Last December, 30 barangays ang Pasig, 5 po ang nakakuha na Seal of Good Governance. No, 5 lang po kami nakareceive ng Seal of Good Governance na inaward po ng Department of Interior Local Government. Ibig sabihin, sa maayos at malinis sa pagdilingkuran po ang inaward po sa amin ng Barangay Council ng Barangay Urambo po. At alam niyo po, graduate po ako ng nursing. Na ang priority natin, katulad ng priority ni Ate Sara,
Health is wealth, kalusugan po. Nakita niyo naman po kung gaano kamahal ni Ate Sara ang mga taga-Bambang. Inuuna niya ang inyong kalusugan. Hindi pa po nakakaupo, nagpapa-medical mission na po. Tama po ba? At 2 beses po, nag-medical mission dito sa Bambang. Palakpakan po natin si Ate Sara po. Yan, ganyan tayo kamahal. At siyempre, sisiguraduhin natin bilang kung papalarin at magiging konseho, sisiguraduhin natin ang ating mga bawat health center na hindi dapat na mawawala ng gamot. Dapat sa primary health care o yung health center, dapat doon pa lang may gamot na, may solusyon na, at yung may sakit ay nagagamot. Nasa ganun, maiwasan yung ma-confine. Alam naman natin, was na tayo ma-confine. Lalo-lalo na po sa Corambo, 2 hospital na maliit. RMC at saka Medicash. Yan, Medical City, tawag namin doon, Medicash. Pag walang pera, RMC ang punta. Ang problema po, once na makapunta tayo sa RMC, 2-3 araw na, nasa wheelchair pa rin tayo. Bakit? Sa dami po na nagkakasakit, sa dami po ng pasyente, kulang na po ang mga kwarto at kulang na po ang gamitan sa RMC. Bakit natin alam? Karamihan po sa mga taga-Orambo, doon po lang pupunta. At ganun po, inaabot sila sa emergency room ng ganun katagal. Pero kay Ate Sara, ang pangarap ni Ate Sara, magkaroon ng modern hospital na 11-story building nang sa ganun, ma-accommodate lahat na may sakit. Palakpakan mo natin si Ate Sara po. Muli po, kung lang po kahabaan ang sasabihin, 3 letra lang po. UWA, pasigil yung unahin natin at aalagaan, bata mo na matanda. Maraming salamat po at magandang gabi. Naman na ito sa Balota. Thank you po. Muli ba naman natin ang ating number 9 sa ating balota, Konsehal Richie Pua. Ang ganda. Okay, at syempre napakinggan na po natin yung ating first set po ng ating mga kasama sa Team Kayadis. At bago po tayo magpatuloy, ay meron po muna tayong isang intermission number. Balita ko, ito po ay mas magaling pa sa bini at sex bomb dancer. Wow! At syempre, ito mga kababaihan ito ay pride and proud ng Barangay Bambang. Magpapakitang gilas sa ating ngayong araw na to, sa malakas na palakpakan, Gilas Bambang! Merry Christmas! Happy Valentine's! Oo, at i-welcome na rin po natin, Vice Mayor Iyo Caruncho Bernardo!
naging bahagi ng plataforma ni Ate Sara Diskaya at Team Kaya Dish ang environmental protection at livelihood and employment na i-conceptualize sa isang smart city. Sa smart city, gagamitin natin ang technology para proteksyonan ang kalikasan. Una, meron tayong Pasig River na kapag nabuhay natin ay napakalaking bagay para sa mga mamamayan. Bukod sa kontribusyon nito sa active biodiversity, magiging source din ang Pasig River ng food at livelihood ng mga Pasigenyo. Of course, kapag nabuhay ang Pasig River, mag-a-attract din ito ng karagdagang opportunities para sa turismo. Target ng Team Kaya Dish na maging isang sustainable, living, and breathable city ang Pasig. Ito kasi ang konsepto ng progresong gusto ni Ate Sara. Progresong lilikha ng mga bagong trabaho para sa mga Pasigenyo. Kapag si Ate Sara ang naging leader, lahat ng construction projects na gagawin, priority hiring o may employment equity ang mga Pasigenyo. Galing sa hirap si Ate Sara at para sa kanya, bigyan lang ng pagkakataon ng isang Pasigenyo, babaguhin itong tiyak ang kanyang kapalaran. Ito po si Consiron Angeles, eco-friendly ang Pasig City. Kaya this! Isang award-winning na barangay captain, kinilala hindi lang sa Pasig kundi sa buong Pilipinas dahil sa kanyang galing at husay. Sustainable Pasig, turismo at trabaho para sa Pasigenyo. Ang Ironman ng Pasig, isang malakas na palakpakan ang ating number 1 sa ating balota, Konsihal Ron Angeles. Ay, may cancer ah. Konsiron, ay subok na iyan. Ay, chubby. Servisyo may pinatulan yan. Konsiron, may magagawa pa. Iboto na konsihal ng Pasig. Konsiron ang ilas sa balotaan number 1. Likod sa Pasig City. Makaraho kahit gabi. Maraming natutulungan. Walang ilas iboto konsiron. Wala na kayo nakikinig dyan! Sa servisyo may pinatulan yan. Konsiron, may magagawa pa. Iboto na konsihal ng Pasig. Ay, may bago na ako. Konsiron ang ilas sa balotaan number 1. I love chubby. Pwede na ba yun? Pwede na! First time kong ginawa yung sumayaw sa entablado. Kaya hindi na ako magsasalita, ayaw ko na magsalita.